Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan, kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa
Mga kaibigan, magandang morning! Madlang people! Siyempre, kumusta muna ang lahat? Buhay pa ba tayo, mga kaibigan? Okay, buksan na po natin ang ating kortina sa programang Diretsahan. Siyempre, walang paligoy-ligoy. Ang tamaan, may bukol. Live tayo mga ka-ABN dito sa Alejandro Broadcasting Network. Kami po ay nasa lalawigan ng Albay, lungsod ng Legazpi City, Region 5. Kompleto yan ha, kompleto rekado yan. Para sa mga hindi nakakalam saan ang probinsya ng Albay, ano ba yan, saan ba yan, saan ba talaga yan? Kasi po kami napapanood not only here in Bicol, not only here in Albay, kundi sa buong mundo. Oh, amen! Mayroon tayong nakapanood sa Vietnam. Kahapon, pumunta yung mga taga-Vietnam, Indonesia. Bisita namin dyan po sa aming simbahan. Today. Imagine, napapanood tayo doon sa kanilang lugar. Kaya, para sa hindi nakakalam, yun ho, yung nasa likod ko, mga kapitbahay, at mga kaibigan, yun ang aming landmark sa aming lalawigan ng Albay. Ayun po'y walang ibang aming magandang tanawin, Mayon Volcano. O yan naman, Master Polly, yun nasa kaliwa mo. Ano naman yan? Ba't mayroong ganun? Okay? Ayan ho ay ang kampanaryo ng simbahan ng Katoliko na kung saan, mga kaibigan, during the time na mag-irap ang Mayon Volcano, natabunan ho ang buong building, ang buong church ng daraga. Alam niyo, yung Daraga Church noon ay ang gumawa pa po ay ang mga Kastila. Alam naman ninyo, kapag ginawa ng mga Kastila noong panahon, ang lalaki po talaga. Hindi pipitsugin, mga kapatid. Hanggang baga ngayon, marami pa pong simbahan tayo makikita na ang may gawa po talaga niyan ay mga Spaniard. Pero po, sad to say, mga kaibigan, lugar na yan ay lubos na talagang natabunan ng lahar mula po sa Bulkang Mayon. Siguro kung hindi ako nagkakamali, yung distansya na yan mula doon sa Mayon ay siguro mga 20 meters, o 20 kilometers, sorry. Malayo na yan, pero inabot pa po yan, mga kaibigan. At yun nga po lang ang lumitaw, yung kampanaryo na yan. Lahat po ng mga tao na nandyan na pumasok para akala nila po yun ang kaligtasan nila sa loob ng simbahan, hindi po nakalabas. Ano ba yung tama ba? Tama ba yung aking pong memorya, 1814? Yung pinakamalakas na pagsabog ng buhay na hindi, wala pa. Karamihan sa inyo, wala pa, hindi pa tayo mga buhay niya. Kaya nagsisilbing tourist spot yan. Kapag kayo po napasyal dito sa Albay, pwede nyo pong daanan yan. Yan tawag po niyan ay Kagsawa. In fact, kung hindi ako nagkakamali, mayroon na pong shooting na ginawa dyan sa area na yan. Hindi ko lang kalimutan ko lang kung anong pelikula. Pero may nag-shooting na dyan. Tourist spot na po yan ngayon, mga kapitbahay. Yan. By the way, mga kasama, bago ko makalimutan, magpapakilala po kami. Ang ABN ay member po ng PUBA. Alcoba, sorry. Albay Legazpi Online Broadcaster Association. At ang himpilan po ng ABN ay pinamamahalaan po ng aming General Manager, siyempre. Walang iba, Sir G. Alias. At
nandyan po ang aming magandang binibini. Walang iba, si Madam Sel Maricel na to. Siyempre, hindi pipitsugin yan mga kasama at mga kaibigan. CEO po yan ng Daraga Home Depot. Oh, ano naman yung Daraga Home Depot mga kaibigan at mga ka-IBM? Aba, kayo ba'y naghahanap ng mga gamit pang kusina? Ha? Kayo ba'y naghahanap ng mga gamit pang bahay? Halimbawa, yung mga furniture, marami pang iba, washing machine, etc., etc. Kung kayo po'y taga-Albay, punta po kayo dyan sa Daraga Home Depot. Pero hindi po, kasi mayroon na po itong mga branches sa iba't ibang lugar. Mayroon na po sa Camarinesor, mayroon nga po dyan sa Santo Domingo, o sa Castilla, sa Kumadkan, mayroon sa Pilar. Mura na, portable pa, may kasama pang ngiti. Siyempre sa mga sponsor po natin na naka-plus po dito sa screen, thank you so much po sa inyong lahat. Kay Governor Luan Rizal, oy, galing pa lang po ako dyan sa Kapitolyo, ngayon lang po mga kasama. At nag-cover po tayo ng distribution ng asistensya mula sa provincial government headed by Honorable Governor Noel Rosal. Asistensya ang mga benepisyaryo po mga kaibigan buong ikatlong distrito ng Albay. Kaya nandyan po yung mga kapitanis, kagawad, yung mga kababayan natin dyan. Pag sinabi natin 3rd District, mga kasama at mga ka-IBM, yan po yung nagsisimula dyan sa Ginubatan, Ligaw, Pulangi, Uwas, Libon, Matakon, Mobilyar, Pantaw at Piuduran. Kontakin nyo ha? 3rd District yan. Sabi yan sa 3rd District, kumusta ka mo iyan? Ha? Maray na buwas sa inyo nga amin yan, mga taga 3rd District. Kasama ko si Kuya Jonathan, ang aming IT, at ako po ang inyong kaibigan, just call me P-O-L-L-Y. Sabi ng aking kaibigan dyan sa Malinaw, Mr. Impi. Okay na sana. Ha? Approve na sana ako. Dinagdagan ng light. Ay, talagang ng taon ito. Impi light. Oy, wag mo akong idamay. Ikaw lang naman ang mahilig sa impi light. Okay ha? Oy, mga kaibigan, July 6 po tayo, ano? July 6, 2026. Araw ng Lunes, Monday. O, kaya po, mayroon po tayong pasok sa paaralan. Mayroon tayong pasok sa mga government, sa mga gobyerno. Yung mga pribado, mayroon tayong mga pasok, mga kaibigan, ano? Monday. Kaya sabi ka sa Bicos, rikas-rikasan, odto na naman. Rikas-rikasi, odto na naman pati mga kaibigan, no? Ay, pero bago ang lahat, hindi ko rin makakalimutan, siyempre, yung may mga birthday. Birthday. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Sabi nga po na kaibigan, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Yung mga ipinanganak ngayon pong July 6. O kaya, simulan na natin sa July para naman damay-damay na. O happy birthday na po sa inyong lahat. Ano? Wish namin, sana'y marami pang birthday dumating. At kahit na walang handa, tuloy pa rin ang ligaya. Hindi nasusukat ang pag-celebrate ng birthday na bungga-bungga. Nagbungga ka nga, nangutang ka naman sa 5-6, ha? Nasakit na ulit. Ha? Diba? Wala naman pong sinasabi na hindi niya ako makapag-celebrate ng birthday. Bakit ka ako? Wala akong anda. Hindi po ganun mga kaibigan. Magpasalamat ka kung ilan ang edad mo today.
lalo na yung mga magsisenyor. Pasalamat kayo dahil bakit? Binigyan kayo ni Lord ng buhay, additional life. Di ba? Aanin nyo ang pera, aanin nyo ang mga ginto, aanin nyo ang karangyaan, aanin nyo lahat ng bagay sa mundong ito. Aber. Ha? Kung kayo naman ay may sakit, sige nga. Yung aking kaibigan dyan sa Pawa, pupuntahan ko ngayon kasi titirapihin ko na naman. Ano sabi? Wala daw siyang ganang kumain. Imagine that. May pera yan. Pwede naman bumili. Mamimili siya kung saan niya gusto. Pwede naman lumabas para kumain na lang sa labas. Pero ano sabi? Wala siyang lasa sa pagkain. Kaya medyo nagbawas yung timbang, mga kaibigan. Bakit kamo? Yun! May karamdaman. Kaya sabi nga dyan sa banal na kasulatan, sabi sa Bible, sabi ni Jesus, what shall the profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? Kita nyo yan? Uy! Baga pala mga kaibigan, eto, may dala ako ditong Bible, dalawa. In fact, anim ito. Pero siyempre mabigat. Kaya lang English. Yan, bagong-bago yan. Kita nyo sa screen. Kung sino ang gusto na makakuha nitong Bible na ito, mag-PM kayo, mag-chat kayo. Kahit kay Kuya Jonathan, pwede kasi iiwan ko ito sa kanya. Sino man po ang gustong ito po yung walang bayad, Wala pong itong bayad, punta kayo sa mga bookstore today. Tingnan nyo to. Tanong, magkano po yung ganito? Okay. Kasi, libas pinangako ko sa inyo na yung mga gusto magkaroon ng Bible. Kaya lang, ang dumating sa akin English, ang hinihintay ko Tagalog. Okay? Yan ang dami ko niyan. Kung gusto nyo, libre ho. Libre. English lang ito. Pagtyagaan nyo na lang. Kung kayo po yung mga magagaling sa English, dito po kay Kuya Jonathan, and dito po yan sa istasyon. Libre. Kahit sino. Basta po ang pakiusap ko lang, tulad ng ginawa ni Papa John Dixisne, basahin nyo lang ho ito. Okay? Nakalagay po dito sa Bible na ito, sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 6, Blessed is the man, walk not in the counsel of the ungodly, nor sit in the seat of his comfort, but his delight is in the law of the Lord. Ang kagalakan ng tao ay nasa kautusan ng Panginoon. Study to show thyself approved unto God. Ang tao po, kung gusto nating magkaroon ng tunay na pagbabago, mawawala ang alitan, awayan, patayan, mga kasama. Ang tao dapat matuto sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagkakawindang-windang Kasi ayaw nyo magbasa ng Bible. Kasi akala ninyo, kapag nagbabasa kayo ng Bible, iba na ngayang reliyon yan. Hallelujah na ngayon yan. Praise the Lord na ngayon yan. Lalo sabi, born again na ngayon yan. Mga kaibigan, wala pong kinalaman dyan yung mga sinasabi nyo. Ito Kaya nga sinasabing, Holy Bible. Anong ibig sabihin ng Bible? Anong ibig sabihin? Biblos, aklat. Testamento to ng Panginoon. Testamento. Kaya, ayan ang ganda-ganda pa, dalawa. Hindi ko lang kaya, mabigat talaga. So, nagdala muna ako ng dalawa. Okay? Mapalad ang unang-unang makakuha ng Bible na yan na walang bayad. Dito po sa EBN lamang po magaganap yan. Hindi po yan. Hindi po yan yung programang Salita ng Buhay. Hindi po yun. Pero ikukunin ko na lang kasi sabi ni Jesus, man shall not live on bread alone. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, sana po kung kayo po ay naging abala sa mga panunood sa mga social media, nakakaburing, nakakainis na. Manood kayo sa social media, ang daming fake news, ang daming siraan. Wala kayong makikita dyan na magpapalakas ba lamang ng inyong buhay spiritual. Wala. Pagbukas mo, kung ano-anong balita. Diba? Saan ka makakakuha ng magandang balita? Dito. Kaya ako po'y nag-i-enjoy.
Kahit saan ako pumunta, mayroon akong dala-dalang Bible. Okay? At di ito po ang nakapagbago ng buhay ng maraming tao. Tulad ko, nung mga panahon, ako po isang adikta. Rag addict. Siguro kung hindi ko kilala ang Panginoon, baka abo na ako ngayon. Wala na ako. Pero thank God. Kaya mga kaibigan samantalain nyo. Kung gusto nyo Tagalog, wait lang kayo. Pag dumating yung Tagalog, bibit-bitin ko yun dito. Again, ibibigay ko yan sa inyong lahat. Okay, thank you. May tumawag. Sino ba to? Ito naman, tinatimingan ako dito na po nagpo-programa. Hindi na lang manood. Ang bihira naman ito. Ano naman kaya ang problema nito? Saan na ito? Sana ito. Matatay mo yan magpatigay. Hindi na ano ako. Ismili mo naman. Hello po, dyan bati tayo kasi mayroon na po nagtumatawag, mayroon na po mga nagmi-message. Bati muna tayo dito sa Primero Distrito, Calbay, mula Tiwi hanggang Malinao. Yan po kay Vice Mayor Abner Cargullo ng Malinao, Albay. Magandang umaga po, Idol Bro, Vice Mayor Abner Cargullo. Magandang araw din po dyan sa mga taga-Tiwi nyo kay Kapitan John Cueberia. Magandang araw po dyan sa mga taga-Tabaco City kay City Councilor Riner Borsi, City Councilor Padi, Roy Imperial Bon, City Councilor Odin Biangel versus City Councilor Salvi Balingbing. Board Member Manay, Madam Carol Siga. Good morning kay dating former board member Victor Siga Jr. Good morning po dyan kay Brother Rifi sa Patimabayan o Tagas. Tagas yata yan, Tagas pa. Kay Brother Mike Panganiban, yan, magandang araw din po dyan. Kanina pa, kay Brother Nestor, dyan po sa San Lorenzo, kay Katupi. Sabi mga kaining, pagparabatiun mo kaya kami nagpaparasayang nga kami, nagpaparahiling nga, dahil man lamang nga kami mabanggit. Okay, wala na akong music ko yata. Okay, magandang araw, dyan po kay Manay Leonor, sa Putol Eatery, dyan po sa Cormidal. Always kayo, kung kayo nagugutom, naghahanap kay mga masisiram na pagkaon, pangmawan, pangudtuan, isnakan, asin simple, pag happy-happy, inuman, karantahan. Diyan po kayo magpunta sa Comedal. Diyan sila po yan mga kaibigan sa may part. Luwasan lang yan ang Pier Cantabaco City. Hanapon, siyempre, yawon dyan permis si Sir Putol, yawon dyan si Ma'am Leonor, asin sa mga para luto, para serbi, para hugas, ayan na. Yan po yan mga kasama at mga kaibigan. Kumusta rin po? Digdi po sa 3rd District, sige, 3rd District na, sa Ligao. Mga amin ko dyan si Pastor Osabel, si Ate Bing, Ate Chona, Tolarba, si Sepa. Si dyan po kay Ate Will, sa Layon, at kay Kuya John Buena Flor. Okay? Labyog kita mga kaibigan sa 2nd District, Kamalig, Daraga, Rapu-Rapu, Manito, Legazpi City, maray na pagkabuhas po, dyan po sa kay Mayor Ismael, Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday ko. Labyog kita sa mga katanig na probinsya, Camarinesor. Punta kita sa Camarinesor. O dyan po sa digmanan kay Brother Ben Avila, nakatutok na. Nakatutok na po dyan sa digmanan, sa Sipocod Lupi. Okay? Siyempre dyan po sa Erica Siton. Sa Erica. Yan, bagayan Siton, bagayan Manay Lilia. Mas yan. Maray na Aldo kaninyo, Pastor. Pastor Jerry Kayom, Daddy Abby,
Mamor siya Enel. Okay? Siyempre, love you kita sa buhay ka Marinisor. Buhay ka Marinisor, Burok-Busok Elementary School. Burok-Busok. Barangay Burok-Busok, mga kaibigan. Yan po ang aking bayang Silangan. Ayan, dyan po ako pinanganak. Dyan po ako lumaki. Dyan po ako nag-school, nag-elementary. Dyan po sa Burok-Busok Elementary School. Yan po dyan sa kuya mga pamangkin, ang sa kuya mga apo, mga relatives. Yan po ngunyan si Marinel, si Maricel, at siyempre si Joy, si Joseph, si Saipa. O sa mga kapitbahay dyan, si Paranganga dyan, buyo. Narimraman ko basan si Hermano, si Manoy Mando. Ngayon, Dabuyo! Ayan po, so kapitanan dyan na may guson, mabuoton, may guson, maray na pita sa inyo nga mendihan sa Burok-Busok. Sa akin po, ka-eskwela na pilingawan na ako, di naman ako piti, no? Saan tanyaan? Pag-isabihan naman, Marcel, bibi, kay Lorena, gasa na lang din sa imo si Papay Puldo, no? O, yung mga taga-Burok-Busok dyan, maray na pita sa inyo namin, mga ibangon. Sa mga taga-Laguna, mga taga-party kang, sa inyan, party kang Kabuyaw, Laguna, maray na buwas po sa inyo namin dyan, kay Brother Bon, dyan sa, sa Kabuyaw, Laguna. Dyan po sila, dyan po sila. Brother Bon, kumusta ka na tugang? Magpaiwatig. Ay, sa mga taga-Bato taga-Bato ka Marinisor. Saan na pala nito? So, siyempre, mga kababayan, yaon man dyan, sa mga ibang nasyon, suninong ko po duman sa California, USA. Si Ninong Ray Paanyo. Kumusta po, Ninong at Ninang? Miss you and we are praying always for you. Okay. Sino pa ba ang ating mga dapat medical record kinanta. Okay, mga babatiin. Okay? Kung mayroon kayo po mga siya dyan po sa barangay Truliw, Malinaw, Albay. Maray na aldaw po dyan kay Kapitan Mateo Arevalo. Sa kuya pong mabuot na sekretaryo, si D. Serrano. Maray na aldaw sa mga pag-irip akong lupon. Salamat kasudma, nag-hearing kami sa 2 kaso, susaro po unsolved, susaro na solved. Ayan. Talagang katatapos mo pa lang pong seminar na palaban tulos kita mga kababayan. Susaro kaya, dahil masabutan ang isip man kaining taong ini. Dahil akong sound tabi, wala kong, So, dahil masabutan, so, blatter, iba man naman sa gusto niyang mangyari. Ako, pipiriton kaming lupon. Sa lupon po, naliwanagan ko dahil sa tulong aldaw kong pagseminar. Ini-encourage ko sa mga lupon sa ibang barangay. Maski mga kagawad, kapitan, mag-attender ka mo sa pigpapapod kang DILG na mga seminar. May kinalaman sa inyong mga trabaho. Dahil kahapon nga lang, ayon 3 araw pag-seminar namin, although may mga alam na akong kaunti. Pero, doon ko natuklasan, maraming ginagawa po ang mga barangay today. So, mga barangay kagawa, mga barangay kapitan sa mga barangay. So, mga matatamaan kayo ni, mag-isip-isip ka mo. So, baka tultul na nagiginibo na ini, wag na kayo mag-react kasi hindi naman kayo kasali dyan. Diba? Maraming ginagawa ang barangay na wala po sa local government code. Sabi nga ng aming lecturer na from Camarinesor, ang problema sa Indo, sa mga hindi nag-a-apply ng ayon sa sinasabi ng batas. Sa bagay, kung kayo po ay friend ni Bindalo,
pwede kayong magmalakas ang loob. Kasi uso-uso na, inuuso-uso na yung bindalo. Pero kung kayo po ay law-abiding citizens, hindi mangyayari yan. Ang dami-daming mga failure na wala, ina-apply ng mga barangay council, barangay tanod, lupon, sa pag-aayos ng kaso, sa pagpapatakbo ng gobyerno, na hindi po naaayon sa libro ng 7160. Yung po local government code. Yan na lang po pag-aayos sa barangay na may mga alitan. Dapat pala may mga proseso niyan. Hindi lahat ng bagay na natatanggap mo nasa inyong barangay ay bigyan mo ng panahon. Depende sa sitwasyon kung yung pong issue ay nababagay kung saan yung nagrereklamo, taga-barangay, na barangay kung saan siya nakatira, and nasasakop ng bayan. Halimbawa, bayan niya kunyari ng Malinaw. Nagreklamo ngaya so saro ngaya sa barangay ngayon Tuliw. Ngaya, siya ngaya, sinuntok. Ayan. Tapos gaya, so nagrereklamo ngaya, taga-barangay, Payahan. Parehas po yan na Malinaw. Agigibon ka nagrereklamo, magduman sa Malinaw o sa barangay Tuliw, duman magreklamo. Ayan po ang proseso kayan. Ngunyan, depende po yan sa reklamo. Bako gabos na reklamo, akomodaron mo. Depende. May mga pwede sana na angkop na dapat pang barangay, and then may mga bagay naman po na para na po sa tinatawag na kasuhan. Ayan. Diba? Pagbuo lang ng lupon. Ang lupon ay hindi pala basta-basta. Lupon lang anya kami. Nako, ang laki na responsibilidad pala ng lupon sa local government code, mga kababayan. Ang laki-laki ng responsibilidad. Dahil kaya po binuo ang lupon para yung mga malalaking alitan o kaso, o kaya yung mga nangyayari po pambarangay ay hindi na makarating sa husgado. Dahil ang purpose ng gobyerno ay upang maiwasan ang kasuhan. Dahil sabi ng aming lecturer, ang kaso ay para lamang sa mga mayayaman. Tama naman, ano? Pag mayaman ka, well, katulad ngayon sa Maynila, usong-uso ang kasuhan. Si Marcolita, pumunta ngayon sa Sandigang Bayan dahil talagang tinuluyan siya na finailan po siya ng plunder. Ayan. Bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. So, kaya dapat sa mga barangay, ang mga opisyalis, mag-aral tayo, mga kababayan, kasi para hindi naman dumating yung kahiyaya tayo. Magandang araw po sa iyo, Daddy Joe. Yan, magandang araw sa iyo. Para hindi naman tayo kahiyaya. Kasi, sabi nga ng speaker namin, nakasantusin nga mga kasama, kaibigan. Ang mga kababayan nating kumakandidato, lalo ngayong eleksyon, ang talagang pinaka-obheto daw ng ilan, hindi naman lahat siguro, yung honorarium. Natutunga nga kami kahit may mga kapital na doon. Tapos nag-exercise kami. Ang daming failure. Imagine niya na ako nga, kakapasok ko pa lang. Kaya ako naman yung talagang tanong ng tanong. Sabi, tama yung mga tanong mo. Kasi gusto kong malaman. Natuto talaga ako. Kaya sabi nung aming sekretaryo at kapitan namin, isalan kaagad natin si Master Polly
doon sa isang kasong delinkwente. Ayaw talaga, hindi nakakaya ni Kapitan. Nakakapano na sanakang blatter dyan sa tuling ining taong ini. Kung ano-ano na sanang mga problema. Imagine, yung kaso niya kahapon na hindi gusto sana naming i-terminate na, tapusin na. Kasi walang kalutay-lutay. Walang kasiram-siram. Bakit mo, nagreklamo sa kapitbahay, ay sa duman sa sarong persona. Kaya itong personang ito, pinag-hire na magtrabaho sa kapitbahay, kaya itong complainant. May bakod nga ni sarong nindade, may bakod. Kunyan, ang pigpapagibo palahan o pinapagawa doon sa nagtrabahador na ikinumplain ay yung pong pag-aayos ng tiles bahay nila. Siyempre baga po mga kaibigan, pag tiles, hindi na iwasan, kasi marami na ako nakita niyan, na mayroon pong time na mag-grinder ka. Tatabas-tabasan mo kanyari para magkasya doon sa sukat na ano mo yung tiles. Nag-grinder. Sabi, sa platter, naribukan naingayan yung nagreklamo na kapitbahay. Pinuntahan nung sinabihan daw na galing pa lang daw siya sa Maynila, gusto niya magpapahinga, nakigkig na maingay. So, nagulat man yung nag-grinder, muna yung nagpapatrabaho. Bakit nakikialam to? Layo-layo naman ang bayan at saka may bakod. Saka natural baga, kapag may nagkitrabaho ganyan, hindi mo maiwasan na maiingayan ka. Sige, pinablatter. Naingayan po siya sa grinder. Kaya nireklamo na pinatawag niya yung pinagreklamo. Kikapitan mga kaibigan, hindi na ayos. Ayaw magpaayos nung complainant. Kaya nakarating sa amin sa lupon. Kamurumantakan mga kaibigan nung amin siya sa atin. Ang reklamo po is about naingayan siya sa doon nakablatter sa grinder. Ayun pala, ang gusto niya sabihin, kaya daw po niya gustong dalhin sa husgado yung tinatawag na kaso kasi pinagpapara. Always nga, pinagchichismis ako niyan, minumura ako niyan. Ang layo-layo sa reklamo, mga kaibigan. Wala doon sa blatter. Sana niya, sabi ng chairman na, sana niya, kung yan ang blatter mo na pinagmumura ka, pinagmusla, binuli ka, di dapat nakalagay dito. Ang reklamo mo di, naribukan ako sa pag-grinder. Kaya yung taong ini. Paano mo man i-attach? So, problema na dapat another blatter ito. Ipinagigiitan kaya ito mo na complainant na pinag-challenge ko. Sabi ko, araw kayo ni, bako manining magabat na kaso para na, kung baka naribukan ka, o pwede man ganyan yung pagkukumplain mo, maghagad ng tawad. Willing man po. So, pagreklamo na maghagad kitawad. Nadain niya man pigtutuyong nakaribok pala siya. Ay tahabo mga kababayan. Tapi nagpipiritan na so talagang reklamo niya. Dumanda magagad sa korte na magagad dahil sa pagmumuslat, pagbubuli. Ay sabi mi, ay sorry. Dahil mi ini pwedeng abante ining reklamo mo ini. Maghalat ka na lang kinsidiya kung talagang yung gusto mo daddy dyan. So dahil alam mo paayos, mga babayan. Pag nakasumpo ka kay mga aruga na tao, dyan ka sa samuya, iyon na sila ng problema. Yan na lang taong yan. Sa mga blatter, kung titira mo yung blatter namin, ilang blatter ng notebook ang napuno na dyan. Pag tiningnan mo yan, ang karamihan dyan ay puro po blatter. Nagaling dito sa tao ito, kung ano-ano, wala naman napapatunayan. Sa mga nirereklamo niya, wala naman pong napapatunayan kasi siya nga ang inireklamo.
siyempre, inayos namin. Yung pangalawa, mga kaibigan, ganda. Yun, at talagang, nambanog. Nambanog. Gusto sana nung una, kaya nakarating sa amin sa Lupon dahil gusto ng mga kamag-anak, bayaran, yung x-ray, medical, dahil hindi na nakapagtrabaho, sagutin noong nang bugbog di umano. Yan. Pero, ayun na nga nito sa seminar may, problema ngayon sa sendo ngayon, mga nag-hearing. Kapag kamo ngayon nag-hearing, automatically, iniling tulusin do, so, reklamo. Nangyay si Pulano, sinuntok. Nung ano nga ka mo nakapokus. Lagi kang lecturer po sa DILG, abogado. Pero dahil nga nito, iaram, kung nga siya sinuntok. Tama baga, araw ba kung pangyayari naman sa Tacloban? Nga tatanang badil da. Nasabi da, pigbubuli siya. Mga araw da. Wala naman pong problema yung sudma. So lalaki, na ang sa iya pong naka-diskwedo o nakaalita, medyo may diit na problema sa kaisipan. Yan sa barangay, may sabing pasensyahan na talaga inita. Medyo gurang-gurang na, medyo dadaro niya ni garo ini sa mental. Ilang taong ini, pag isisumpong, basang na sana ini ng babanog. Basang na sana ng babanugon siya, mga kababayan, kaya ining taong ini, nadaikaaram-aram ni sarong kahoy. Parang nga ito nakalikay. Yung igibo niya, parang self-defense kayo, na itulak niya, meron mo nagpa-medical, so, biktima, pinamedical kan mga tugang. Yan na, inaligaran na so, lalaki, na, kausa ka itong mga medical assistant na nagluwas, na gusto sabihin pabayo dun so lalaking di umano nagbanog. Kaya, duwan sa hearing, kasuod mga daddy Jo, pikapot mi duwan sa pigya sa respondent. Totoo bang ginibo mo ini duman sa nagko-complain? Totoo nga sir, kasi nga babanugon na nga ako kang kahoy. Kasi sir man niya kita, kaya nga nagibo ko na itulak ko. Natulak ko man sa nangani nga. Iyo. Ang gustong sabihin, iyan pong kasong ini, dahil na ayos sa kapitan. Namala, nag-insister sa mga kamag-anak na magbayad. So, okay. Pag-abot sa muya, mga kababayan, pag-abot sa Samuya hearing, kasuod lang. Kaya ugmaon kami, ugmaon man sa mga pag-iriba ko duman sa lapo-lapo na, yaon ako duman, nakaiba ako. Naka-infart kan dapat kaso so, complainant pala. So, agong ka ito, barka daw kung biyo, saka makagawad sa barangay. Ngunya na eleksyon. Naka-line up na nga ni. Uy, sabi ko, hermana, ano daw tabi? Kung daiman masyado nakulagan itong tugang mo, tatugang na ito. Ano daw kung ini paaguntasan sa istorya na siring kayan. Pwede kaya mga tugang nadaraman sa ilot-ilot. Sabi kang tugang, tadaiman naman sa biktima. Ako ngayon, parang sa kuya, ngayon tapusun to na ngayon dinig tabi, mga sir, mga ma'am. Ang na sana ngayon, maghahagad na sana ngayon tawad si kuya ngayon. Dahil na ngayon ito ba otro, na araw nga kaya. Dahil na ngayon, ay, pagalion pa rin niya ako. O daya, sir, magkakit ka na tabi yung tawad. Tawan mo ng panahon, inisipos. Sabi kang pigko-complain. Manay, pasensya na po, siri-siri. Tapos, permahan, tapos kaso. Tapos kaso. O, saro, matagaso ng alimanta kay itong sarong ito. Mga babayan, no? Kaya, yan ang mga istorya. Kaya po, kita po, mga barangay official, dahil po kita magpara
Sabi yun, kaya ko yan. Kadakol pa lang kitang mga dain na araman. Big Bluetooth speaker ko na lang para marinig ko programa mo, Tabi. Sige, salamat sa imo, Tabi, Daddy. May ka ma-report? Kagaya po yan dito sa amin, sa akin. May magre-report nga sana ako sa programa mo. Di naman natin pwedeng ipahinto kasi gapo pamadali kailangan din naman ng pamilyang matuluyan na. Dahil ko masyadong masawo sabi ni Daddy Jo. Ma-report ka, Daddy Jo. Kung ma-report ka, yaon si Kuya Jonathan, mag-text ka na lang. Anyway, mga kaibigan, no? Okay. Bigli naman daw kita. July 6 na, no? July 6. Madali na po, ngunyan po ang starting kang impeachment complaint. O trials, sorry, not complaint, kundi trials. Diyan sa Senado. I think, ay mga oras na ini, yaon na sinda dyan sa sesyon. So mga pangunahing dapat gawin, yan na muna. So mga entertainment, introducing, kang amboslado, so defense, so prosecution, introduce so kaso, o ang kaso na napapalog na ita-trials. Wala pa yan masyado po ngayon, discussion muna. Presentation muna yan, kanamboslado. Tapos, so mga panuntunan sa loob kang Senado, igwayan, so mga house rule, itatao yan kang Senado, siyempre, so pinaka-presiding officer, ang panuntunan namin digdi sa loob kang Senado during the time kang hearing. Okay? Ano pa? So mga witnesses, pira ngayang witness sa imo manay, pira man niya sa Indumanoy, i-record na yan. Mga kaibigan ngayon ho, na malalaman natin kung ano ang mga dapat. Ang hindi pa po na-resolbuhan, and for me, mga kaibigan at mga kaibiin, para sa akin, agad nang sumaklolo dito ang Supreme Court. Bakit kamo? Kasi kaya tayo nagkakamatagal ang mga alitan hanggang sa dumating pa sa kung minsan nag-rally o kung ano pa, because so dapat solusyonan dahil man tulos kaya pasingtabi po sa Supreme Court. Okay, dahil naman po kamutabi kayang mandahan. Siyempre, mas aram nindo ang dapat nindong gawin. Pero, pag hindi kayo, ito pong ganyan, itong pangyayari ito, kasi ang pinag-uusapan dito sa trial, sa hearing, ang issue dito, paano ang conviction kang sarong pig-aakusaran, mga kababayan? Ano ang paraan ng butuhan? Kasi, kung hindi nagkaroon ng problema ang Senado, wala sana tayong pag-uusapan. Tulad na nangyari doon kay Corona, okay lang yun. Kasi buo yung Senado noon Walang mga kaso-kaso ngayon na disqualify, ngayon ganito, wala. Ngayon pong panahon ito, nagkaroon kasi ng problema ang Senado. Because si Jinggoy, naalis, nasuspindi pa, nakapriso. Si Bato, wala siya, hindi siya makapag-attend sa hearing. Okay? Now, ito pa, kanina lang, aywan ko kanina o kahapon ito, o kahapon yata, si Marcolita ay pumunta na ng kusa kasama ang kanyang mga abogado sa Sandigang Bayan. Kasi tinuluyan talaga siya. Ni Remulla. Pasagin-sagin pa ni Remulla ini. Nagpaparadiga na daida siya nag-utos na nakasuhan si Marcolita. Ay, siya pala, sorry sa word na yun, may masingkog naman dyan. May nadagin. Kapay talagang alimanta kayo ng ombudsman na yun Mataram-taram pang hindi daw siya nagsabing kasuhan si Marcolita. Samantalang, ang mga kaso ng mga opisyal, ng plunder, etc.,
ang nagsasangag kan, ombudsman. Kapay na yun, para kapay kami. Nabako man kaming kapay, nakaparehas mo. Dangag. Di daw siya nagsampa, nagutos. O sinong mag-uok? O halimbawa, assume na hindi ka nagutos. Sino nagutos? Si BBM? Bakit nga sinisingle out ninyo ang isang tao? Selected justices talaga. Ngunyan, niya problema. Si Marcolita, kung in kaso ini, maprobahan na talagang probable cause na may kaso talaga ini. Siguradong probable cause yan. Gusto man sana kaya i-demoralize ining sa ibong na grupo ini minority. So dahil po makaka-attender sa sesyon. Tiniming. Dahil alam nitong sa ibong na grupo, kung na-balance na yan, itong mga senador sa panig ni BBM, buday ng mga persecutor, isang layunin yan, isang rangkada niyan. Ang rangkada niyan is to impeach Sara, to remove Sara sa politics. Yan ang kanilang misyon na pinagkakaisahan. Now, mayroon sagabal sa kanilang misyon na ito. Kaya ang ginawa nila, yung sagabal na ito dapat mawala. Kasi kapag nagsimula ang impeachment, dahil abogado si Marcolita, isa po yan sa mga matitinding sa hurado na magkukross-examine duman sa presentang kaso ng prosecution, duman sa mga witness na ihaharap nila. Isa po yan si Marcolita na madalas na tatayo dyan sa hearing na yan para i-cross-examine itong mga nangyayaring complaints sa impeachment. So alam nilang abogado to, napaka-sharp ng kanyang mind, alam ang mga batas, at hindi ito mahilig, Daddy Joe, ng tinatawag na bimdalo, kung anong batas-batas yan. No matter kung sinong masakasahan, batas yan, babanggain ka talaga ni Marcolita. Ngayon, ang ginagawa ng gobyernong ito, pre-measure. Kaya, si Marcolita, pwedeng wala sa hearing, at hindi, pag wala sa hearing, siyempre hindi makakabuto. Di ba? Okay. Now, eto ang problema. Okay? Na dapat resolbaran kang Supreme Court. Ang problemang, paano mo ikukumbik ang sarong tao? Tabi, mga kababayan kong mga nanonood sa EBN, payag na ba kayo na bawat panahon, pwede nating sabihin, ibimdalo na lang natin. Alang-alang sa kapakanan ng mga kababayan, ang batas. Bimdalo na lang natin. Di ba sabi ng Tulfo, di kailangan ng batas dito. At sabi ba ni Rimor, yes sir. Di ba? Anong ibig ko sabihin? So, kung ibibimdalo natin, huwag na tayong susunod doon sa saligang batas, sa Constitution, na nakalagay sa batas sa Constitution 1987, ladies and gentlemen, people of the Philippines, nakalagay doon na 2/3 tabi kang mga member kang Senado ang magbuboto para i-convict ang sarong impeachable officer. Ngunyan, ang pinagtatalunan ngayon, mga kasama, ang tanong, ilan ba ang senador natin sa Pilipinas? Pira ba? Maliwanag. Griba, alam na ninyo yan, 24. 24 yan, ang 2/3 niyan ay walang iba, kundi 16. Okay. Ang pinagigiitan nitong lados na kan mga impeachable, ini mga nag-i-impeach kay Sara, kay bana na ining mga senador, na di umano, bawasan ang 16. Ngaya. Dahil ngaya,
Dahil naman niya si Jinggoy, dahil man niya si Bato, dahil man niya si, alimbawa si Marcolita, kung sumunod pa dyan si Villanueva, sumunod pa dyan si, tawag dito, Suluang Judas baga, si Judas Escudero baga, si Judas Villanueva, sumunod pa dyan, o di pirana na. Pero so far, kung wala si Marcolita, ang Senado, mga kaibigan, ay 21. 21. Ang pinagigiitan ni Luestro, itong pinakahid kang nasa precaution, kung aring ngaya sunod atin dyan, iyo ngaya ang mahatol. Iyo ngaya ang mabuto to convict. So ngunyan, kung iyan ang masusunod mga kababayan, natural. Yung 21, magkukuha kita ki 2/3. Pero ang 2/3 ka, siyempre, suka ba nga kayan 10. Di ba? Plus 1. O di, siyempre, ang magiging bilang sa natabi, pwede na po ang 12 o kaya 13. Kaya kung iyan po mangyayari, mga kababayan, automatically, may impeach po talaga si Sara. Dahil 13 na sinda 13 na sinda. O yan, ang sabi kan mga ekspertong abogado, pati nga ni so dating nag-retired na Supreme Court, maliwanag na sinasabi niya, according to the Constitution, rabi iyan pwedeng baguhon. Tang maliwanag, membro kang Senado. Now, si Jinggoy ba, member pa ng Senado? Pag tinanong mo si Luistro, si Dilima, bako ng member. Mga kababayan, bako ng member ka, akusado na daa. Iyo man si Bato data, daiman. Lalo na si Marcolita, bako na daang member. Nalilingawan kayo ng mga osgado o yung mga attorney, abogado gini, sabi na nga ni Kan, para uto-uto kita. Kamo nagkakauruto kamo, dahil kamo nagsisaliksik. So iba dyan, So iba, kung aram nindon dahil kita kayang baluktutin ka ng mga walang iyang ini. Ang sabi sa batas, unless otherwise na ang sarong tao dahil patabi convicted kang korte, ang taong iyan inosente. Tama? O bako? Nasa batas o bako? Tama ba ako? Na kapag ang sarong suspect, alimbawa, suspect, pinaghihiring ang kaso niya dyan sa korte, habang daipa ng final verdict ang korte, ang tao yan ay inaapod niya itong suspect o person of interest. Therefore, si Jinggoy, pigihiring pa ang kaso niya, dahil pa siya nasisentensyahan, membro pa siya kang 24 senador. Tadaiman siya naghali sa Pilipinas, yaon siya dabi sa sarong nakadetain. Si Bato, iyo man. Dahil siya digdi sa hearing, pero yaon siya sa Pilipinas. Dahil pa man siya pinaghusgaran kang ethics committee kang Senado na pinag-disqualify siya arog kibarsaga. Nabako na siyang congressman. Wala pa man kang kihatol kibato. Maagi pa yan sa proseso. Diyan sa ethics kang Senado. Kaya, sa malalang istorya, mga kababayan, mga kaibigan, 24 man giraray ang miyembro kang Senado. Maski ngani, sudo, pigbimension ta, dahil makapag-atender. Sa bilangan, pag-abot ang pinaka-last part na, ang mga taong ini, nalagay sila doon sa abstaining. Abstain, kasi wala sila, hindi sila nakaboto, di abstain. Kaibanan sila naman sa bilang na no. So mga nagbotong absulto, kaya not guilty. Ang bilang ng kaibanan yan duman. Okay? Ang i-honor lang na talagang makukumbik si Sara sa impeachment kung si Isain. So nagboto. Halimbawa ngayon sa 13. Solid ang 13 ito. Nagboto ngayang yes o di 13. So nangangulugan mga kababayan, 16 man giraray. Kaya, I think pagdidibatihan ini kang ambos ladong. Dahil man matugot sa mga defense. Mga eksperto yun, mga kababayan.
mga di kampanilya ini, yung kampanilya talagang suda ko lang simbahan. Klang, antakin mo, Porton, Narbasa, Sison, Pua, Panilo, 16 na mga malalanit na senador. Palagay mo, mabibirik mo sa nang isip ka ini, natutugutan ka mo, na, sige nga, payag, 21 na sana. Di wow. Okay? Kaya, para ma-resolve ang kuta na ini, ang hagad ta kuta na sa Supreme Court, humiro naman kamutabi, mga sir, honorable. Aram ko kamo ang nag-i-interpret kang batas. Magtaram na kamo. Oy, day tabi nindubag para tubulon ang mga senador na mahilig sa bindalo. Mga buha-buhaya, mga para bindalo na yan. Kaya sa susunod na eleksyon, halion ta na yan dyan sa Senado. Nakapagparibok lamang yung magtugang naan. Mayabango ng duwa. Nina naman, gwa na naman kinaramining saro na bindalo. Basahon ko lang, Daddy Joe. Isipan rin kung tama ang kaisipan kaining nagpaparayabang-yabang na saro man na mabas. Sorry, Ayan. Napipikula ko ta. Marilaman ko nagpaparalinig-linig ka, malinig ka talaga. Sabi na naman. Basahon ko lang, alam ko nahiling nindo ini. Nahiling nindo ini, mga kababayan. Nabasa. And I know for sure na sa samahan kang Iglesia ni Cristo, nadangog ini, nabasa ini. Okay? Ang sabi ni Bindalo, ano kini? Kapag inulit pa ng INC ang rally nila, talagang malilintikan na kayo sa akin. Di wow! Wow! Ang galing mong Ay, gusto po. Hamag na yun eh. Una mo kong sisay na Ruben Padilla nga ni, dahil ka nakapalag. Ang mga statement niya, kapag inulit pa ng INC ang rally nila, talagang malilintikan na sila sa akin. Maniwala kayo, ako mismo ang pupunta dyan sa lugar niyo at imumudmud ko ang pagmumukha nyo. Ito, mahilig ito mga kaibigan sa ganung mga terminology. Kaya kung matatakot kayo dito sa animal na ito, sa senador na ito, matatakot kayo. Kita nyo rin, sasabi niya nung kay Ontiveros, mga Ontiveros lang ikaw ngayong hinayupak ka ngayon, ikaw ngayong wala kang alam, bubo ka. Ninakaw mo yung pera ng PhilHealth. Isauli mo yung pera. Minuda-muda kayo ni si Hontiveros. Muda-muda ang pamangkain, kinaraman kayo ni si Pangilinan. Bubong abogado. Bubong abogado si Pangilinan. Si Say Pasupig para taramang kayo ni na mga daydang kamo. Pag ako ngayon nakadaglaw sa Senado, yung batas mong walang niya ka ngayong buo kang senador ka, babaguhin ko yan. Ang pinatatamaan niya si Pangilinan, yung Jubilee. Yan ang mga terminology. Naalala nyo noong si Marcoleta sa Kasikitano, pagka niya inulit nyo, magpahiring ka pa niya dahil sa Blue Ribbon Committee. Kahit na matanda ka ng senador, kahit presidente ka pa ng Senado, imumudmud kita, kikwilyuhan kita, iyan ang mga salita nito na kung matakot ka dito, matatakot ka talaga. Pero bakla yata itong magnene. Bakla yata ini, mga kababayan. Sabi niya rito, ulitin ko. Alam ko, nabasa ito kang Iglesia ni Cristo. Ako ba po akong Iglesia ni Cristo? Ano po? Bako ako Iglesia. Christian po ako. Pero, sabi ko na nga so, ginibong rally kang Iglesia ni Cristo kang last 3 days, ako po, sumasang-ayon. Okay? Duman sa saindang panawagan. Panawagan. Bakong karahasan. Panawagan para sa gobyernong ini na mapagmata. Nabasa ini. Ano na nga nini sa ina nito? Adi man kayang saung-saung mananing pigbabasa magkunya.
Pakaraya nga ni Mano, ining cellphone man na ini. Oh. Yan. Tapuson ko tanga ni maintindihan kang iba. Maaring sa iba kayo ni Dema naka-M. Ano pa nindong? Kapag inulit pa ng Iglesia ni Cristo ang rally nila, talagang malilintikan na sila sa akin. Maniwala kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar ninyo at imumudmud ko ang pagmumukha ng mga organizer sa harap ng kanilang mga miyembro. Alam niyo po, ang Iglesia ni Cristo sa kuya pong paniniwala, daisin na pwedeng create ng man na programa. Araw kang rally, kung ano pa man, nadai po yan nag-agi sa saindang pangkalahatan na founder. Sa madaling istorya, aprobado dapat ni Eduardo Manalo ang rally na yan. Na kung sindatabi mag-rally dyan, na dahil aprobado kang pamunuan kang iglesia, ay malilintigan siya. Kaya nga sa mga nag-speaker baga duman, sa mga aralang kawon na ranggo sa iglesia. So, Sabala ba yun? Spokesperson kay Iglesia ni Cristo, si Arnel Tumanan. Kaya, mga kaba, ay itong pagsasabi kayo ni Erwin na, mga imumudmud niya ang organizer, baluon mo, sir. Baluon mo. Baka nga may termino nga ng mga iglesia, piso-piso. Baka, kung naglalaka, bako, dahil man lugod, kita bako makitang after naman sa inapod na karahasan. Kundi sa mga araw kayo ng mga bingador. Bingador! Amakin mong imumud mo. Kala mo sa mga iyan, hindi man sa pagtatanggol sa kanila. May mga naman yan, may mga ranggo yan eh. Kaya mong imumud si Tumanan, si Arnel Tumanan? Si Valenciano? Kaya mo? Yung mga aralang ka, baka, dahil ka nga makalaw sa gate, kang iglesia, madaling magparata. Sa Romana, aktar. No, ano naman sabi niya, mga kababayan galing sa kayo senda, sabi ni Tulpo. Tapos na ang maliligayang araw mo, Robin Hood Padilla. Pinangaralan talaga si Ruben Padilla. Tapos na ang maliligayang araw mo, Robin Hood Padilla. Puputulin ko na ang iyong mga sungay at ang iyong mga buntot. Ahadlangan kita kahit saan tayo makarating. Galing, mga kasama. Wow! Tinawag na may sungay, may buntot si Ruben. Siyempre kapag sinabi mong may sungay, may buntot, anong ibig sabihin yan? Sa malaking interpretasyon, pigtataram kayo kayong tulpong ini. So, demonyo si Ruben Padilla. Puputulin ng sungay. Kala mo kung sila lang, si Ruben Padilla ang may sungay na ako, senador. Nerespeto sa imo, senador ka. Pero dahil ako nagboto sa imo. Senador, ang inot mong putulan ng sungay, suaki mo, yung anak mo, na nakita sa video, na naglalablab sa sarong bear house, ang laki-laki ng iniinom, nagpabidyo-bidyo pa, magkano ang binayaran? Yan ang putulan mo, yung anak mo. Anak ng wito na Ano na nangyayari? Garo sinda ng mga uragon digdi sa Pilipinas. Ay dahil mga kababayan, sigurado magre-react digdi ang Iglesia ni Cristo. Sabi kang iba, dahil man ba ngayon nangyari sa rally? Ano man yan nangyari? Sayang nga kang panahon. Ang gusto niyo sabihin na dahil nangyari? Nagluwas sa mga Iglesia ni Cristo, kaibanan sa ibang mga organisasyon, grupo, para panawagan, mapayapang pananawagan.
mapayapang pag-express kang freedom of expression. Dahil para ng revoke. Bikulon dyan sa dahil yan, nanawagan, transparency, accountability. O yan mga nakasaad sa Bible. Anong sabi ng Bible? 3 ang ang responsibilidad ng tao. Ano yung sabi niya dyan? Matakot sa Diyos, sundin ang kalooban niya, at sapagkat ito ang accountability ng bawat. Kamu po na nasa gobyerno, kaya kamu yaon dyan, dahil nagtiwala kami sa saindo. Binuto kamo kan mga tao, nagresibo kamo kang sweldo, hali sa buwis kan mga mamamayang Pilipino. Para po maliwanag sa konstitusyon na nababasa ko, ang layunin ng state ay protektaran ang mga mamamayan. To protect the people. Hindi to protect ng sinuman na individual. Natural, siyempre, sa legalidad, proteksyon ang tama na sa tuyang presidente na nakatukaw. Diba? Ang mga opisyalis. Pero kung isi-single out mo, di ibaling mabimdalo na lang sa batas. Mga kababayan, basta alang-alang sa dahil sang mapanagot ang sa imong pagpoproteksyonan na politiko. Amo mo kumbaga. Kaya, duman po sa rally, dahil man duman pigihiling, na ngaya, nag-resign nga si Marcos, nahali nga si Marcos, iyo, daiman iyan dyan mahali. Daiman dyan, hanggang 2028 yan si Marcos, si BBM, dyan sa Malacanang. Sige na, hanggang 2028 ka. Pero ang problema sa iyo, tabi BBM, ang problema sa iyo, yung legalidad, yung legacy na iiwan mo sa amin. Lalong-lalo na sa mga future generation. Sa 2028. Maalaala ba nila ang isang BBM? Oy, si BBM ngaya, kang iyo nga presidente ng Pilipinas, naging matrangkilo ngaya ang Pilipinas. Nag-uswag ngaya so kabuhayan, so ekonomiya kang Pilipinas, nagkaigwa ngaya kitrabaho, kadako nga mga nag-invest, nadagdagan niya so sweldo ngaya kan mga empleyado, kan mga sektor, napakaray nga sa mga eskwelahan, ang pag-abot niya sa salud, kumpleto ngaya ang mga ospital, libre na. May ligasiya lamang ba kaming magigirumduman? Ako, 8 ang sakuyang makuapo, saradit paan. Pwede ko daw ikatuklo sa makuapo ko, na ipagmayabang ko ang presidenteng ini, na naggibo kay katultulan na ligasiya sa Pilipinas? Aber, yan ang problema mo eh. Pag umalis ka sa Malacanang, imbis na luluwa dahil nalulungkot, because yung mamimiss nila yung mga ginawa mong kabutihan sa Pilipinas, hindi eh. Ang iba dyan, magbubunyi, magpapapiesta, magpapasalamat. Ay, salamat kaya natapos man giraray nga so. Di ba? Hindi man to, yung panawagan nilo, hindi para, napaalis mo nga si, naparayas nga si BBM. Hindi. Ang gusto lang naman ng panawagan, na ito ang dapat gawin ng mga senador. Ano na po, tabi, yung flood control. Talagang tatapusin nyo na talaga yon? Wala na talaga? Ending na po talaga ba? Mga kababayan? Yun po ang pinapanawagan. Panagutin ang dapat managot. Bakit yung sino yung mga nag-iingay
na para manawagan na eto, kami po, may katibayan po kami na ganito po yung 18 Marines. Ha? Na kami po ang mga nagbibigay ng mga mumalitang pera sa mga taong ito. Oo, di ba? Hanggang ngayon, wala. Ang tagal ng sinadjust pa, panahon pa ni Escudero, ni Udas, sabi ni Escudero, hindi ako takot kay Romualdez. Si Romualdez, ang talaga siya na rin. Ipaharap, tawagin. Maraming nananawagan, taong bayan, Romualdez, ipatawag mo. Ano ang tanong? Napatawag ba ni Lacson? Napatawag ba ni Lacson si Romualdez? Hanggang ngayon, ang tagal-tagal nang iniisip ng ombudsman na kasuhan si Romualdez na una pa kay Marcolita. Para sa pagpaparabibintang kay Marcolita sa pag-akseptar mga kababayan duman sa donation during the campaign period. Ng eleksyon. Sabi ng ombudsman, bago man niya, dahil nga ali niya sa kwarta kang bayan, o assuming na nga na, okay, bawal pala nito, bawal, o sige na, for me, okay, tukot ko na. For the sake of argument. Ang tanong ng taong bayan, ang tanong ni Master Polly, ang tanong ng EBN, si Marcolita ba lang ang tumanggap ng mga donation? Sige nga, si Marcolita lang ba ang politiko na kapag eleksyon, nag-iisang Marcolita lang, mga kaibigan, ang tumanggap ng donation galing sa mga kaibigan. Kaya sa makatwid, pasok na pasok si Marcolita sa Plander. Sige nga. Ito nga pahayag ng isang balita sa isang radio, sa television. Ano ngayon? Bilyonaryong television. Ano ang sabi? Si Marcos pala, mga kaibigan, tumanggap din ng donation, 120 something like that, na million during the time ng eleksyon. Bakit? Bakit hindi po ito inaalam? Alam naman natin pag eleksyon, money is talking. Money is talking. Kaya, naniniwala kami na ini po, selected justices. Sininggle out lang si Marcolita, mga kababayan, dahil malapit na ang impeachment. Tingnan mo tuloy, saan ka man pumunta, BBM. Makasupugon, nagpunta sa Canada, imbis na, kahit si Duterte, pag nagduduman sa ibang nasyon, may nakasit na sa mga Pilipino sa isang lugar, na duman sila kiripon-tipon, may mga bandera, may mga araw-araw pa kayan, Duterte, araw-araw kayan, mga kababayan, wini-welcome nila sa presidente kang Pilipinas. Oo. Ini, si BBM, nagduman sa Canada, nagbaba pa sa aeroplano, anong pigsabat sa iya? Ikulong na yan. Mandarambong bong bong bong. Magnanakaw bong bong bong. Bako? Imbis na sabaton ka lamang, palakpakan ka, mga kababayan, proud kami dito sa Canada dahil dumating ang aming presidente ng Pilipinas, Honorable Excellency Ferdinand Marcos Jr. Hindi. Kita nyo? Ang lakas-lakas ng loob ni Claire na maglakad-lakad sa Canada. Bako? Nakwasuhanap? Ano nangyari? Rureklamo ba sa pulis si Auntie Claire? Bakit? Pinagsisigawan siya ng mga Pilipino sa Canada. Kinukundina. Bakit inaalaw ng gobyernong ito ang mga mandurugas at ayaw panagutin ng ating gobyernong ito at alamin kung sino talaga ang tunay na mga magnanakaw. Kaya ito po, alamin natin. Kaya bago po ako magtapos, sana po
Supreme Court, labas na kayo ng statement na dapat 24 talaga ang senador, and then dapat, ano po yan, 2/3 dyan ang magboto. Okay, mapaaram na ako ha, Giraray. Tama, eksaktong alas 12, abangan pa masunod na programa. Pero bago ang ibuso ulitin ko, wawalat ko po ining duwang Bible digding English. Bago, kung kamo po tayo ay interesado, si Kuya Jonathan always nandito. Magsabi ka mo, Master, Pastor, gusto ko po tabi yan. Take upon nyo na lang po tabi digdi. Igwa pa po yan duman sa harong. Pero yung Tagalog po, wala pa. English lang po tabi ini. Dahil po ining bayad libre. Sa pangalan po, kasambayan GM, Sergi Alianza. Marcia Naton, Kuya Jonathan sa control. Sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Hasta la vista. Bye-bye. God bless Philippines.